Let's bring in our guest for today, House Minority Leader Congressman Nonoy Libanan. Sir, magandang hapon and thank you for joining us. Magandang hapon, Congressman. Ay, nawala. Hi, Congressman. Nawala siya. Nag-aayos siya kanina eh. Inaayos niya yung kanya eh, yung video. Okay. Nawala yung We'll screen. bring him back in when he gets back in. Anyway, yung Pero pinag-usapan natin. paliwanag mo yung Ayan na siya. context. Paliwanag pa dahil kanina, nagsasalita si Senate President Tito Soto. Yung sa Senado. Oo, hindi natin alam. Ano ba yung context na yun, di ba? Sunod-sunod Hindi, yun na. nga, kailangan ipaliwanag natin. Sunod-sunod na niratrat siya ng minority. There was Robin Padilla, there was Marcoleta, there was Alan Peter Cayetano. Andito na si Congressman. Si Congressman Libanan is already here. Congressman Libanan, magandang hapon. Thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon, Congressman. Hi, Congressman. Magandang hapon sa Historicon at saka sa ating mga host. Si Kong, Ed. Kong, are you enjoying the view? Secretary Ronald, mabuhay po kayo. Kong, are you enjoying the view kanina sa Senado tsaka dyan sa House? Parang maraming nangyayari. Hindi ko napanood yung Senado pero mukhang napakarami namin kanina at hanggang ngayon wala pa naman kaming fireworks. So mapapalitan ba si Speaker? Will you do a Senate? Yan lang ang tanong ng lahat, Congressman. Kasi hindi mawala-wala yung usap-usapan na mukhang meron tuloy-tuloy yung movement eh. Iba-ibang names yung nababanggit na baka pumalit. Ngayon si Barsaga naman ang lalaban. Ano ba talaga ang status? Last week si Toby Chanco. No, nung SONA, nung before the SONA, si Albi Benitez. Si Albi. Ngayon, talaga? Ngayon, Ami ang pinakamalakas, si Barsaga. Oo nga. Nakausap ko nga si Barsaga at nilapitan po kami at kinakampanya kami dahil gusto niyang tumakbong speaker. Pero sinabi ko sa kanya na hindi naman po kami kasali sa pagboto ng speaker dahil sa majority, At may nilapitan siyang kinakampanya niyang mga congressmen and women na hindi niya kilala. So, ito po ay hilaw yung kanyang sulong at hindi ganun kadali. Alam niyo po, para palitan ng speaker sa House, ang rules po namin, Section 13, ay sinasabi na kailangan ng majority of all the members of Congress para palitan po ang speaker. Medyo kailangan seryosong motion yan. Ang sinasabi niyo ba, Kong, hindi seryoso itong mga efforts na palitan si Speaker? Sa basa ko po, kasi yung numero hilaw at saka yung effort hilaw, matagal na po tayong naging membro ng Kongreso at hindi ganito po ang usual na naghahangad na maging speaker. So yung numero Pero sa naririnig niyo po, Congressman, sino-sino yung mga nagbaback up? Siyempre, meron namang pinangahawakan kahit papano yan si Congressman Barsaga, no? Hindi yan basta-basta maglalakas ng loob kung tingin niya, nag-iisa siya. Sa ano po yung nababalita niyo? Sinong grupo ang nagbaback up sa kanya? Ang naririnig ko po sa majority ay medyo nga dudabli sila kung sakali man mag-motion siya to declare all positions vacant or the position of the speaker vacant. May problema na kung sinong magsi-second demotion. Ganun na kadudabli kasi yung galaw niya sa plenary mukhang walang backup. So ang sinasabi niyo pero kakampi ba niya si Congressman Chanco, for example? Si Congressman Chanco sa si Albi, kakampi ba ni Congressman Barsaga? Wala po akong nararamdaman na gano'n. Pero sir, kahit hindi si Barzaga mismo ang tingnan natin, is there any serious attempt at unseating the speaker and replacing with somebody else? Whether it's Barzaga or not Barzaga, or it could be somebody else. Is there anybody else? Ng paningin ng minority po, ay wala po kaming nakikitang at this point in time na ganun kaseryosong attempt to unseat the speaker. Ang sinasabi niyo, Kong, kahit man lang mag-endorse, wala. Ibig sabihin, mag-isa lang si Barsaga. Paano wala siyang partido eh. Wala siyang partido ngayon. Nag-resign siya sa NUP. So, Lone Ranger siya. Lone Ranger siya at saka nasa independent minority siya. Wala siyang kasama. In fact, sa pagtatanong-tanong ko kanina, medyo alanganin pa siya sa grasp niya sa parliamentary procedures. Hindi niya alam kung kailan siya tatayo. So
hindi lang kung hilaw yung numbers, hilaw din yung gustong tumakbo. Tama po, tama po. Ikaw talaga. Hindi, sabi kasi ni Kong, hilaw daw yung numero eh. Tinatanong ko lang kung hilaw din yung gustong Si tumakbo. Ronald Llamas po yun. Okay. Sir, moving on, sir. Maraming nagtataka kanina, ha? Maraming nagtataka bakit ang dami namin. Mukhang 80% yata kami nasa plenary kanina. Talaga, 80% Oo nga, bakit, attendance, ha? bakit nga ganon? Bakit nga ganon, Congressman? Pinatawag ba kayo? Wala namang nagtawag. Alam mo naman sa Kongreso, mabilis yung kalat ng bulong-bulungan, di ba? Pero So- sir, ano po yung bulungan that would interest 80% of the congressmen Yes. on a Monday? Kasi usually Monday tsaka Friday, Friday wala talagang session. Pero Monday, minsan uma-absent yung mga congressmen dahil Mataas ang galing probinsya. attendance, oo. Taas ng attendance. Yung ine-expect nila na magpa-file ng motion si Congressman Barsaga. Kaya siguro gustong mag-usyoso kung paano niya gagawin yan. Naku, curious lang, Usi more pala. than anything. No, tama po, curious ang iba. Kasi nagtatanungan nga kanina, bakit marami tayo? Bakit ganito karami ang congressman? Nagkagulat na parang, uy, present kayong lahat. Iba ho kasi yung, iba yung curious, iba yung Pinatawag. Iba yung invested. natutuwa. Iba yung natutuwa. Oo Parang nga. si Kong parang natutuwa eh. No? Hindi lang siya curious. Baka natatawa. Ayun nga, natatawa. Baka natatawa. Okay. Medyo ang ano Pero lang wala dyan, nagpatawag, Congressman. Walang nagpatawag. Bakit ganun karaming tao? wala po akong naramdaman na ganung patawag. Sa amin sa minority, hindi naman po ako nagpatawag. So at may budget hearing po kami kanina sa Department of Agriculture, napaka-importante po. Yes. Yes. Oo nga eh. Sir, cambio lang ako, Oo sir. nga. Ano po bale? Ano yung magiging papel ng minority ngayon na ang daming nangyayari sa Kongreso, ang daming mga opinion na maanghang tungkol sa mga congressman at napakainit ang issue ng flood control at maraming bumabatikos po. I'm sure you've realized already na maraming bumabatikos sa Kongreso dahil sa flood control projects. Your thoughts po, how should Congress situate itself now? Especially the minority. How does the minority view what's happening now in Congress? Ano po, Sec. Ronald, ang tungkol po sa flood control ay nagagalak tayo, may executive order na tayo na inilabas para imbestigahan po ito. Pero may nagpasa kanina ng House Bill para gawing regular and legislated na composition at creation ang mag-iimbestiga sa flood control para magkaroon ng contempt powers. Hopefully, maging mabilis po ito at maging agresibo ang membro ng committee. At sa gandang amin naman, sa minority, nakikita niyo po na kahit ganito kainit yung usapin, unti-unti nare-resolve natin kung anong dapat gawin at yung sa Senado at sa Kongreso at kung anong direksyon. At hindi lang ito naman ang obligasyon ng ating legislative na mga branches. Marami po tayong dapat gawin. Isa nito ay ang pagbalangkas sa ating budget. At lahat po dito ay aktibo po ang 29 member ng minority sa House of Representatives. At sa ginagawang legislated commission na mag-imbestiga sa flood control, kanina 13 ang nag-file. Sa 13, 3 po ang majority, 10 yung galing sa minority. Ang ano lang natin, na inaasahan po natin ay makagawa tayo ng mga batas na hindi na mangyari yung mga ganito dahil nakikita po natin na bawat administrasyon may mga ganitong problema. Sana yun po ang maging direksyon sa ating
mga pagtatanong in aid of legislation. Sir, a quick question lang, legal question actually, kasi you are also a lawyer. May tanong po kasi doon sa whether the commission created by the executive really has subpoena powers because it's only an executive Executive commission. order. And as well, whether it has the power to summon, for example, bank records, considering it's only an executive commission. You're a lawyer po, what do you think? Would it require, for example, legislated commission o pwede yung gawin ng isang executive body? Yung din ang hinahanap namin sa executive order kasi hindi namin makita yan. Kaya nag-advocate ang marami sa amin ng legislated na commission tungkol dito. Kasi wala silang executive, yung subpoena powers, wala po dyan. At sa proposal ay nilalagyan po natin ng recommendatory na recommendation nila para maobliga sila mag-recommend kung anong gagawin. At pangatlo, yung napaka-importante din po dito, yung legislated na funding requirement para hindi na sila maghanap kung Funding. saan kukuha ng pera para maimbestigahan nila ito ng malalim. Congressman, cambio din ako uli kasi nabanggit niyo yung may hearing kamo kayo sa agriculture. Opo. Merong lumalabas ngayon na na apatid daw yun merong anomalya parang flood control involving import licenses for agricultural commodities. Napakalaki din daw ng corruption diyan. Meron ba kayong balita tungkol doon? Saka lalakasan daw yung oversight para sa mga farm projects sa Visayas and Mindanao. Ano po ba yung mga findings naman doon sa inyo by way of agriculture? Sana po mabalangkas din natin ng malalim yan dahil isa po ito sa naririnig natin na nangyayari sa Department of Agriculture. Hindi lang ngayon pero kahit noon pa may problema tayo. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga investigasyon tungkol sa mga agricultural products at ginawa nating heinous crime na yung Smuggling. yung smuggling ng agricultural products. Pero matututo na rin po ito sila. At sa katunayan, naobserbahan na natin noon na ang Department of Agriculture, minsan dati, mas busy pa mag-import kaysa magpatanim sa ating mga magsasaka. Kaya kanina binalangkas natin yung budget ng Department of Agriculture na nasa 176 billion lang mo pala ang kanilang budget. At napakaliit din ng 46 billion lang ang sa irrigation. Napakaliit lang pala ang inalat na budget sa kanila. Kaya kailangan po lakihan natin ang budget ng Department of Agriculture para mas dumami ang production natin sa ating pang-agrikultura at pangisda sa ating bansa. Hindi naman po napag-usapan yung smuggling kasi meron din daw malaking corruption scandal doon sa paggamit saka sa pag-issue ng import licenses. Yun na nga dahil nga sinabi nyo, napakalakas daw ng reliance sa importation imbis na i-develop. Meron din ba kayong mga na-uncover na ganyang anomaly? Well, naglabasan na nga po yan doon sa ating agricultural investigation ng 19th Congress. At kaya nga sabi ko na ang offshoot nito ay yung agricultural smuggling na ginawang krimen natin. Pero kung hindi lumabas, kung mayroon pa rin, pwede pa rin magbalangkas yan dahil yung kaninang nangyari, budget briefing pa lang po. At may plenary pa po tayo na mangyayari na next week ay sisimulan po natin. Kaya pa rin itanong yan sa plenary. Okay. Okay. Sir, balikan ko lang yung executive, the Independent Commission on Infrastructure. Kasi the EO that created the commission states that it has the power to subpoena witnesses and documents. However, it apparently does not have the power to cite people for contempt. So, ano po yung magagawa niya in terms of subpoenaing people? Can it force people to attend if they don't want to? Also, can it force the submission of bank documents?
can force the submission of tax records. Yung ganun po. Again, I ask you that because you're a lawyer. Ano po talaga yung does it really have these powers or is it really just, I don't know, fantasy? Yun ang problema dyan na sir, dahil pag magsubpoena ka lang na wala kang contempt powers, parang anong mangyayari kung mag-defy yung iniimbitahan? So, kailangan may legislated na batas po tayo dito para mabigyan natin ng contempt powers na hindi siguro sa pwedeng gawin through an executive order. Hindi kaya. That's what you're saying po. Hindi kaya i-force nitong commission na ito yung mga witnesses to appear? Paano kung wala kang, Ed, kung wala kang subpoena powers, wala ka rin contempt powers. Oo nga eh. So, Kung wala kang contempt powers, wala kang subpoena powers. Conversely. Bakit ka pa nagkomisyon? Oo. Bakit ka pa nag-probad? Kaya sinasabi ng iba, parang kulang sa ngipin. Oo. Oo. So, Tama po yan. Pero pwede pa namang maghabulin natin sa pamamaraan ng batas. Kaya habang ino-organize nila ang commission, ginagawa na rin natin ang batas. Palagi ko hindi naman tayo mahirapan dyan kung sakali. Therefore, Pwede the naman- legislated commission. Hindi, Congressman, kung itap nung commission yung bodies na pwedeng mag-issue na sabihin, halimbawa, DOJ nag-set up na daw ng task force kasama NBI. Prosecutorial na yan eh. Pwede sila magpadala. Pwede silang magsabina, pwede silang magano ng dokumento. Kung gamitin nyo ng commission, para lang mapabilis yung investigasyon, pag naghintay tayo na legislation, nabuti niya na siyam-siyam. Ang sinasabi ni Ami pwede bang gamitin? Ang sinasabi ni Ami Pwede bang gamitin ng commission yung pwede bang task force i-subcontract? ng DOJ? Pwede bang i-subcontract yung right to subpoena? Di ba, Ami? Hindi, isama na nila yung representative ng DOJ saka NBI nga. Para kung yung order manggagaling dun sa prosecutor or whatever. Di Does ba? that work, sir? Does that work? Pumunta ka nga dito. Pwede rin yun. Pwedeng gawin nila yun. Pwedeng gawin nila yun. Isama na nila. In fact, yan ang ating rekomendasyon noon na isama na yung NBI, yung Department of Justice, at saka Yes. yung Commission on Audit para magkaisa na yan. Yes. Para maintindihan kaagad yan. Pwede yun kasi may mga powers po din po ang DOJ, NBI, at saka yung Kasi Commission. hindi lang naman yung para ipaalam sa tao, di ba? Talaga namang ang aim is to prosecute eh. Hindi bilis-bilisan na. Di ba? Pwede naman yun. Pero, sir, On a different note, Kong, paano nung bago ma-appoint si Mayor Magalong, nag-issue ng statement si Congressman Saldico na bakit kinoconsider si Mayor Magalong nag-prejudgment na siya laban sa kanya at iba pang congressman. No? Ano bang tingin ng mga nung House? May sympathy ba kay Congressman Saldico doon sa niraise niyang issue against Mayor Magalong? Alam niyo po, in-raise na ang issue na yan at nag-organize na po ang ating Pangulo na isinama si Mayor Magalong on an advisory level. Kaya sa akin po, inirerespeto ko po yung decision na yun kasi di hamak, nag-imbestiga na ito si Mayor Magalong, yung SAP 44, siyang nag-imbestiga niyan. At ma-advisean din niya yung commission kung saan magsisimula, paano gagawin, at marami siyang experience po sa mga ganitong bagay. Kaya siguro hindi naman siya magkaka-influensya kung anong magiging yung kanyang prejudgment kung mayroon man, pero ang importante yung direksyon ng investigasyon. Sir, if I may, last question from me. Doon pa rin sa subpoena powers, ayun nga, I understand DOJ, NBI, they all have powers to subpoena. However, is it a blanket power to subpoena or can they only subpoena if there is already a criminal case filed or a complaint filed against the suspect? And also, does the suspect or the accused have the power to disregard the subpoena, thereby making it an invitation only? In other words po, hanggang anong limitasyon ng mga power na yan, ng executive? Yung sa tingin ko po, kung mag-iimbestiga po dyan, ay unahin po yung 15 na mga companies na tinukoy po ng ating Pangulo. Di po ba? Pangalawa,
yung para mas mabilis yung suggestion ni Ma'am Ami na isubpin na yung documents through NBI or DOJ. Dahil alam niyo, magagaling ang mga abogado niyan at pwedeng questionin yung powers na yan. Doon po tayo nag-aalala. Kaya pero kung nakikita natin, Department of Justice na nakasama sa investigasyon, yung NBI nakasama sa investigasyon at saka yung Commission on Audit, pwede naman sila sumama dyan at i-expand yung powers din ng commission na yan, na independent commission. Madali naman mag-file Ed ng complaint, taxpayer complaint. Ang dami nakafile na ganun sa Supreme Court. Kasi sa ngayon po ay isang investigasyon yan na Yes. habang iniimbestigahan mo, doon mo isi-segregate kung saan na ng administrative case at saan yung criminal case po sa Yes. pagkakalat mo ng ebidensya. Okay. Rob. Yeah? Okay. Okay. Ano? Meron pa? Yeah. Okay, maraming salamat, Salamat. for joining us this afternoon, Minority Leader Marcelino Libanan, dating Immigration Commissioner, di ba? Yes. Oo. Salamat, Kong. Thank you, sir. Thank you, Congressman. Long time no see, Kong. Maraming salamat sa Historicon at sa inyong lahat. Ed, Ronald at Ma'am Ami, mabuhay po kayong lahat. Thank you, sir. Thank you.